Amen. Praise the Lord. So magandang araw po sa bawat isa. Good morning, good afternoon, good noon, good evening. Sa bawat isa, wherever you are today, I believe that the Lord is with us. Sinasamahan tayo ng Panginoon, kinakausap tayo ng Panginoon. I believe that the Lord already prepared our hearts as we worship the Lord, as we listen to the Word of God today. So ngayong araw na ito, naniniwala po ako na tayo ay pupunuin ng salita ng Panginoon. Tayo ay patuloy na pagtitibayin at bibigyan ng katagumpayan ng ating Panginoon. By the way, tayo po ngayon ay nasa last series na sa taong ito ng 2020. Tayo po ay nasa last series na actually, itong month ng December natin, month ng November natin, ito po yung pangalawa sa huli, at next week po ay last series natin. This is entitled Christmas Tree. So next week po tayo po ay magdadako sa panibagong series natin, at naniniwala po ko na i-end ng Panginoon ang taon na ito ng matagumpay sa ating mga buhay. Dahil po naniniwala ko na tayo ay prepare, medyo mabigat itong mga pinag-usapan natin ngayong November, but I believe we have to face the truth. Kinakailangan makita natin yung realidad. Kinakailangan matuto tayong lumaban, hindi lamang sa physical, kundi sa spiritual na battle. So, I pray na nawa, hinihiling ko rin po na ipanalangin natin patuloy ito pong pag-i-end ng ating taon. Hindi po naging madali. By the way, lahat naman na nagtagumpay ng matindi ay may battle na pinagdaanan na matindi rin. Kaya nga kapag hindi ka handa na magtagumpay, makaranas na matitinding tagumpay sa buhay, huwag kang humarap sa matitinding battle. Umiyak ka na lang, sumuko ka na lang. Ganun na lang gawin mo. But if you want a real breakthrough in life, you have to face real battle in life. So, welcome to the fifth and final topic of our series for the month of November, entitled Demolition Job. Tearing down demonic strongholds. So marami po tayong mga pinag-usapan dito, inopen tayo dito sa ating series. At alam niyo po, pwede ko namang i-series break ngayon ito, but naniniwala po ko na kinakailangan ito. Kasi bibihira po sa napag-uusapan eh. Bibihira natin siya mapakinggan. Honestly, wala nang po nga po akong narinig for my 20 years ng pagiging Christian life. Wala po akong narinig na nag-series ng tuloy-tuloy na ganito, kabigat na mga topics. Nilima pa natin, 5 linggo eh. Kasi nga, kailangan siya, hindi kasi napag-uusapan sa pulpito, hindi madalas naririnig ng mga mananampalataya. Kaya nga, kahit na nga sa mga lugar po na napapasalamat ako sa Panginoon, kasi kahit na sa mga unlikely places, pinakikinggan po itong mensahe natin. Hindi na lang po ako magsasabi dito kung saan-saan yung mga unlikely places na yon. But alam nyo po yun kung nasan kayong lugar ngayon, sa ilalim man, sa ibabaw man ng kalupaan. Alam nyo po na binabahati ko po pala yung bawat isa dito. Nasa unlikely place ka man ngayong araw na ito, naniniwala ako na darating ang salita ng Diyos sa iyo ngayong araw na ito. Nasa unlikely na situation ka man ngayon, araw na ito, naniniwala ako na kaya mo mapapakinggan ang mensaheng ito kasi gusto ka ng Panginoon magtagumpay sa iyong mga pinagdadaanan sa buhay. So let's end this series with a bang. Do you know that Christian life is not a playground, but a battleground? Christian life is not a playground, but a battleground. Ang Christian life po natin ay hindi lamang siya laruan. In fact, hindi lang siya concert ground ang ating Christian life. Hindi lang siya puro tawanan, hindi lang siya puro kantahan, sayawan, hindi po eh. It is a battleground. Kaya nga kapag ang isang mananampalataya ay nasanay lagi siya sa isang kalmadong sitwasyon, hindi hindi aangat yung spiritual level mo. So kinakailangan maging malinaw sa atin ito that Christian life is not a playground, but a battleground. Because many Christians have forgotten it. Many Christians have forgotten that Christian life is not a playground but a battleground. Dahil nakalimutan nila na ang Christian life ay battleground, as a result, very few people of the Lord, tandaan po natin na kung saan patuloy po sila, alam ko po marami po kayong kakilala na kung saan hindi po sila armed eh. Kumbaga naging mahina, bumagsak. At ngayon po mga kapatid, ay pinaglalaroan ng demonyo
Why? Hindi sa kanila naging malinaw itong bagay na ito. Hindi sa kanila naging malinaw na battleground ang isang Christian life. Kaya nga po, kokonti lamang or very few people are armed, equipped, and ready to wage spiritual battle. Why? Kasi akala nila, magsusuot lang ako ng pansayaw na sapatos. Ay, gagalingan ko lang kumanta. Ay, gagalingan ko lang magsalita. Gagalingan ko lang mag-preach. Nakalimutan nila, teka lang, ano ba to? Sayawan lang ba? Kantahan lang ba? O ito ba ay public speaking na arena lamang? Kapag hindi naging malinaw sa iyo to, hindi mo siya paghahandaan, warfare pala siya. Pupunta kang gera tapos hindi ka equipped. Kaya nga kailangan maging maliwanag sa atin na ito ay battleground. Ang Christian life ay battleground. So whether we believe it or not, we are engaged in a spiritual battle. Believe it or not, tayo po ay engaged na sa spiritual battle. So we must be ready to go to war. Kinakailangan ready ka na makipagbaka. Dapat alam mo kung paano makipagbaka. Kapag alam mo paano makipaglaban, maniwala ka, maraming mga laban sa buhay na kung saan mapagtatagumpayan mo at mapapakinabangan mo. Ulitin ko, kapag marunong ka maipaglaban ng tama, fight a good fight, madami kang mapapanalo na laban at makikita mo na lang yung sarili mo na pinagtagumpay ka ng Panginoon. Ito pong pag-uusapan natin ngayon, ito po yung magkukulminate o ito yung magkukonclude dun sa mga pinag-usapan natin mula pang-una, pangalawa, pangatlo, pang-apat na linggo ng ating series na ito. I want you to open your Bible with me in Ephesians chapter 6, verses 10 through 18. Ephesians chapter 6, verses 10 through 18. Babasahin ko lang po hanggang verse 13 ngayon, pero tatapusin natin siya hanggang dun sa huli ng text natin. Ephesians chapter 6, verses 10 through 18. Finally, wow, finally, gandang conclusion to. Be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual foes of evil in the heavenly realms. Verse 13, therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. In this passage, we are given insights into the battle we are engaged in and into the weapons in which we are to fight this battle. Mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, we are in the fight of our lives. Tayo po ay nasa laban ng ating mga buhay. Kaya, halimbawa, may mga battles kang pinagdadaanan ngayon, nagiging malinaw na sa'yo, teka lang, hindi pala playground lang itong Christian life eh. Ito ay battleground. In fact, mga kapatid, kahit nasa pangkaraniwang buhay, ikaw, yung isang tao man ay mananampalataya o hindi, laban pa rin yan eh. Alam mo ba ang kahirapan na isang laban? If you want to be successful in life, you will also engage in battle. Kapag may dream ka, kapatid, mag-i-engage ka pa rin sa battle. Hindi pwedeng hindi. Ganun din naman sa mga Christian life. Kaya may mga hindi nanalo, hindi sila marunong lumaban. Ang good news nga lang, ito good news talaga. Alam niyo ba ang bawat battle ay may good news? Why? Kaya kasi may battle ka na kinakaharap, kasi may victory na naghihintay sa'yo. Why? Because there's no such thing as victory without battle. Walang tinawag na victory na wala ka naman pinagdaanan na laban. Alam mo, nanalo ko. Isa ka nanalo, basta nanalo ko. Kasi kaya maging malinaw sa'yo, na nanalo ka, kasi nga, meron kang battle na pinagdadaanan. Sino po sa inyo ngayon may battle kang pinagdadaanan? Sa anumang area ng buhay mo. Kaya kung ikaw man na nakakapanood ngayong araw na ito, may battle kang pinagdadaanan, maniwala ka kapatid. Naniniwala ko na ngayong araw na ito, kakausapin ka ng Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon para ikaw ay magtagumpay. Kaya lang mga kapatid, hindi ka lang dapat lumaban for the sake of fighting. Listen to this very carefully. Hindi ka lang dapat lumaban for the sake of fighting. Dapat lumalaban ka
para manalo. Hindi ka lumalaban for the sake may nilabanan ka. Dapat ikaw ay lumalaban for the sake na ikaw ay manalo. Now, the million-dollar question today is how to win the war. Paano ka mananalo sa gerang ito? Ready ka na ba? Ready ka na bang manalo sa iyong kinakaharap, sa iyong laban, ngayong araw na ito at sa mga susunod na panahon? If you are ready today and if you believe that you will win your battle, na ipe-prepare ka ng Panginoon para sa matinding victory ng buhay, I want you to type the word Amen ngayong araw na ito. If you hear this word today, naririnig mo to at excited ka na makareceive ng victory sa iyong buhay, I want you to type the word Amen, declaring na, so be it, Lord. Ako po ay magtatagumpay, pakikinggan kong maigi yung salita mo, equip me today, Lord. At itong mga battles na pinagdadaanan ko at sa mga susunod na panahon, ay mapapanalo ko. Come on, just type the word Amen, just declare it, at naniniwala ko, habang naikinig ka ngayong araw na ito, may palalayain si Lord, may pagagalingin ng Panginoon, may pagpapalain ng Panginoon. So join me in our message today entitled, Let the Battle Begin. Let the battle begin. Dapat malinaw na sa'yo na hindi ito playground, na ito ay battleground. Now, let the battle begin. Let the battle begin. So, how to win the war? Paano ko mapapanalo ito? Hindi lang for the sake na lumaban, kundi battle talaga na kung saan magkakaroon ka ng katagumpayan. Number 1. Paano mo mapapanalo to? Number 1, verse 10. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Be strong in the Lord and in His mighty power. Number 1 is unleash your energy. Unleash your energy. Verse 10. Be strong in the Lord and His mighty power. So mapapansin natin dito sa passage na ito, na kinukonclude ni Apostle Paul sa Ephesians Church, lahat ng mga sinabi niya. Ay aanhin mo nga naman lahat ng pinayo ko sa iyo, pambihira, bibigay ka rin lang naman sa dulong-dulo. Sayang ang lahat ng bagay kung hindi ka naman pala malakas. Napansin mo, kahit ano natutuhan mo, hindi malakas ang loob mo. Aanhin mo ang talino mo kung wala kang lakas ng loob. Kaya sinasabi, nung papasok sila sa promised land, be strong and courageous. Napaka-importante nun. Aanhin mo, ikaw, summa cum laude ka, magna cum laude ka, o cum laude ka. Most outstanding student ka, duwag ka naman. Mahina ka naman. Ano mang daig ka pa ng pangkaraniwang estudyante. Daig ka pa ng pangkaraniwang tao na may lakas ng loob, although kulang yon. Kailangan may alam ka rin. Kaya lang, mas mauunahan ka na may lakas ng loob kasi makakaumpisa siya eh. Because tandaan natin that 1,000 miles of journey begins with one step. Eh yung mag-step lamang, yung may lakas ng loob. Kaya sinabi dito, be strong in the Lord and His mighty power. You have to unleash your energy. Hindi ka pwedeng lumaban na kung saan wala kang lakas. Guguho lang ang buhay mo. Hindi pwede na kung saan lagi mong sasabihin na mahina ako. Hindi pwede yon. Kaya, ito ngayon na magandang tanong. Dalawang bagay dito sa point na ito. Number 1, how to get the energy. Kailangan ko pala na maging malakas, kailangan ko ng power na ito, kailangan ko ng energy na ito. Pero ang tanong, paano ko makukuha yung energy nyon? Verse 10, I will be reading in the Amplified Version. Sabi dito, in conclusion, be strong in the Lord. Ang ibig sabihin daw noon, pinaliwanag na siya ni Amplified, be empowered through your union with Christ. Be empowered through your union with Christ. Ibig sabihin, be empowered daw sa yung pakikipag-isa kay Lord. Pakikipag-isa. So dapat, para makakuha ka, makinig ka maigi. Gusto mo ba maging malakas? Gusto mong kayanan mo, hindi ka lang pinaglalaroan lagi ng demonyo? Pinagtatawanan lagi ng demonyo? Gusto mo ba maging malakas? How to get the energy? Kapatid, makukuha mo ito sa pamamagitan ng pakikipag-isa mo kay Lord. Therefore, huwag mong kinakalaban si Lord para lumakas ka. Importante yung union na ito. The moment na kalabanin ng isang mananampalataya ang kalooban ng Panginoon, humihina siya. Be empowered through your union with Christ. Gusto mo, kapatid, makakuha ng lakas, maipag-isa ka kay Lord. Napansin mo, every time na nananalangin ka, lumalakas ka. Every time na sinasamba mo si Lord, lumalakas ka. Every time na kumakain ka ng salita ng Diyos, lumalakas ka.
Dahil hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. So every time na nakikipag-isa ka sa Panginoon at hindi tumatalikod at hindi nilalabanan ang kalooban ng Panginoon, nagiging malakas ka. Napansin mo yung mga taong lumalaban sa kalooban ng Panginoon, ang hihina, ginagamit ng demonyo? Kasi walang union eh. Nakuha natin, hindi nagsisimba. Online na nga lang. Hindi nagbabasa ng Bible. Hindi nagpipray. Hindi kumakain ng salita ng Diyos. How to get the energy? Oh, kapatid, huwag mong kinakalaban si Lord para lumakas ka. Ano pa? Huwag kang lalayo kay Lord. Para lumakas ka, importante itong union na ito. Kung gusto mong kumuha ng kalakasan, huwag kang pupunta sa chismisan. Pumunta ka, kapatid, sa kung saan pinag-uusapan ang salita ng Diyos. Pumunta ka sa lugar na kung saan nagiging malapit ka kay Lord at hindi nagiging malayo ka sa Diyos. Huwag kung ano-ano ang pinupuntahan mo. Kasi kapatid, yung pinupuntahan mo ba, yung ginagawa mo ba, palapit kay Lord o palayo kay Lord? Ilalapit ka ba sa gawain niya, sa kalooban niya o palayo? Kapag hindi mo ginawa yan, mahina ka, kapatid. Kahit maingay ka, mahina ka. Dahil di lahat na maingay malakas. Hindi lahat. At yung iba, ginagamit ng demonyo para lalo siya manghina. How to get the energy? Importante ito, kapatid. Huwag mong kinakalaban si Lord. Importante yung unity kay Lord. At importante, kapatid, na huwag kang lalayo sa Panginoon. Lumapit ka lalo kay Lord. Makipag-isa ka lalo kay Lord. How to get it? Kapatid, importante itong union na ito sa Panginoon. And isa pa, kapatid, mapapansin natin where to get the energy. How? Kinakailangan, kapatid, yung unity na yun, yung union with Him. Tutuloy ko. Sabi dito, in conclusion, be strong in the Lord. Be empowered through your union with Him. Susunod. Draw your strength from Him. The strength which is boundless might provides. So where to get the energy? Importante daw, draw your strength from Him. Kunin mo, kapatid, yung strength mo sa Panginoon. Kukunin mo. Una, makipag-isa ka kay Lord. Huwag ka maikipag-away sa Kanya. Huwag ka maikipag-away sa kalooban Niya. Huwag kang lalayo, kapatid, sa salita Niya ng Panginoon. Mananalangin ka lagi. Tapos, saan mo kukunin ito, kapatid? Draw your strength from Him. Hindi mo makukuha yan kung saan-saan. Kala mo malakas ka na dahil may pinuntahan mo tong taong ito, pinuntahan mo tong lugar na ito, kapatid, kay Lord mo makukuha yan. Hindi kung kani-kanino. Hindi kung kani-kanino. Kaya nga, napaka-importante, kapatid, na maunawaan natin na meron kang kapangyarihan. May pre-provide na si Lord eh. Sinabi na ni Lord, saan ka mag-iigib ng kapangyarihan. Sinabi ni Lord kung saan ka magre-recharge. Sinabi niya, relasyon mo sa akin. Sa akin mo ito makukuha, palakasin mo, huwag ka naglalalayo sa akin para nang sa gayon lumalakas ka. Sa akin ka mag-iigib ng kapangyarihan. Sa akin ka kukuha ng kapangyarihan. Ulitin ko, kapatid, pag hindi ka makapangyarihan, padadapain ka lang ng kaaway. Walang mangyayari sa'yo. Kaya napansin mo, yung source talaga ng kapangyarihan, walang iba, kundi ang Panginoon. Bigyan kita ng example, kapatid. Parang sasabihin natin, hindi naman ako nakakalipad eh. Di ba? Eh kaya lang, pag sumakay ka ng eroplano, makakalipad ka na. Tama, hindi ka malakas. Pero pag sumakay ka sa presensya ng Panginoon, makakalipad ka. Kuha mo yun, kapatid. May mga bagay na mahirap para sa'yo. Pero kapag ikaw ay sumama sa kalooban ng Panginoon, bawa, ang bagal ko kasing maglakad, tama yun, eh, sumakay ka ng jet, sumakay ka ng sasakyan, bumibilis ka ngayon. It's not about you. Kanino ka ba sasakay? Kanino ka ba sasama? Kanino ka ba, kapatid, kakampi? Huwag ka makikipag-away kay Lord. Huwag kang lalayo sa kalooban ng Panginoon. Kasi walang mangyayari. So how to win the war? First, unleash your energy. Tignan mo, kapatid, yung kinakausap mo, yung pinupuntahan mo. Tignan mo, kapatid, kung saan ka kumukuha ng tapang. Sa alak ba? Sa ibang tao ba? Saan ka kumukuha, kapatid? Kumuha ka. Saan? Sa relasyon mo kay Lord. Tapos kumuha ka, kapatid. Alam mo yon, sa Panginoon, sa pananalangin mo, sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So unleash your energy. Huwag kang lalaban, kapatid, ng mahina ka.
Lalaban ka, mahina ka. Kailangan energetic ka muna. Kailangan may power. Come on, type mo nga yung word na power dyan ngayong oras na ito. Power, sabi mo dyan. Kailangan may power ka. Lalaban ka, mahina ka. Hindi pwede. Unleash your energy. Make it sure kapag harap mo sa problema, nanalangin ka. Make it sure pag harap mo sa problema, nakapakinig ka ng salita ng Diyos. Make it sure kapag harap mo sa problema, kapatid, nakarinig ka na makapangyarihang salita ng Diyos. Doon mo lang makikita yon. Nakapag-prayer and fasting ka, nakasamba ka sa Panginoon, doon ka harap ka sa problema, wala ka nitong energy, wala ka kapatid, dadapa ka lang, plaplakda ka lang. Pangalawa, in verses 11 and 12, put on the armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Number 2, how to win the war. Number 1, unleash your energy. Number 2, understand your enemy. Understand your enemy. Here in this passage, dalawang bagay po mga kapatid. First is the enemy's name. Verse 11. Kailangan maunawaan mo eh. Kailangan kilala mo yung kalaban mo. Although yung iba dito, kaya nga sabi ko po magandang conclusion nito, medyo nahagip na natin sa mga unang topic natin. Pero ang gandang pang-ending na itong pag-uusapan natin ngayon. The enemy's name, verse 11. Para maunawaan mo siya. Ipinapakilala ng kanyang pangalan kung sino talaga siya. Sabi dito, put on the full armor of God so that you can take your stand, tignan mo itong maigi, against the devil schemes. Paano siya tinawag? Tawag sa kanya, devil. Ang ibig sabihin niyan, kapatid, sa Greek ay slanderer, accuser. Ibig sabihin, itong kaaway na ito, mag-slander siya, mag-aakusa siya. Aakusahan ka niya sa isang bagay na hindi naman ikaw. Kaya the moment you believe a lie, something inside of you will die. Hindi lahat ng naririnig mo ay tama sa'yo. Maybe tama dati, tama sa nature mo dati, pero hindi siya ngayon. Sasabihin sa'yo ng kaaway, papreach-preach ka dyan. Nakailang babae ka na nga eh, nakailang lalaki ka na. Papreach-preach ka dyan, lasinggero ka nga dati. Adik ka nga dati. Alam mo yon? Ikaw nga nagkakamali ka pa, tapos pa-preach-preach ka dyan, tapos pa-pray-pray ka dyan, tapos pa-hallelujah-hallelujah. Kapag nakinig ka sa kasinungalingan niyan, kapatid, maniwala ka, babagsak ka. Kaya importante, alam mo yung standing mo kay Lord. Minsan nagmumukhang totoo ang isang bagay na hindi naman eh. Kaya tandaan mo, kapatid, yung dati. Eh what if hindi naman ako perfect ngayon? Eh, by the way, perfect yung dugo ni Kristo para sa akin. Bakit ako aayaw? Bakit ako aatras? Eh kilala ko si Lord. Kaya lang, trabaho ng kaaway, pahinain ka. Slander ka, i-accuse ka ng i-accuse. Alam mo, wala kang kwentang leader eh. Wala kang kwentang nanay eh. Wala kang kwentang tatay. Wala kang kwentang anak. Wala kang kwentang tao. Teka lang, tignan mo kapatid. Nakikristo ka ba? O di may silbi ka? Ang wala namang silbi sa Bible na nakalagay yung walang Diyos eh. Kaya lahat ng may Jesus sa buhay, may silbi ka kasi si Jesus ang nasa iyo. Tapos makikinig ka sa accusation ng kaaway, wala nang mangyayari sa buhay mo. Tama, wala mangyayari kung wala si Lord sa iyo. Pero the moment na meron si Lord, maraming pwedeng mangyari sa buhay mo. Yan kapatid, you have to understand your enemy. Every time na binabagsak ng Panginoon yung kalooban ko, every time na kung saan humihina yung kalooban ko, teka lang, kinakausap ba ako ng kaaway? Ina-accuse na naman ba ako ng kaaway? Slandering eh. Ganito, kaaway to, hindi si Lord to. Ito nagpapahina sa akin, ito nagpapahinto sa akin, boses ng kaaway to. So you have to understand your enemy. First, the enemy's name. Pangalawa, the enemy's nature. Mapapansin natin yung two natures, parang hypostatic union lang. Di ba? Two natures ni Jesus Christ, ano yun? Siya, God-man siya eh, di ba? 100% man, 100% God. Pati yung enemy. Dito sa passage na ito, may two natures siya. Number 1, in verse 11. Remember, dito sa dalawang verses na ito, kinakailangan maunawaan natin kung sino tong kaaway natin. First, verse 11, the devil is a shrewd enemy. Shrewd enemy. Verse 11, put on the armor of God so that you will take your stand against what? Devil's scheme. Yung ginamit yung word na scheme dito sa verse 11, ang ibig sabihin niyan ay method.
Si Satanas pala, etong devil na ito na binanggit dito, shrewd siya eh. Ibig sabihin may method siya. It refers to the craftiness and trickery of the enemy. May method. Kaya wag mo basta-basta minamali ito na, kaya ko yan, sige, makikipaglaro lang ako sa munti. Teka lang, may strategy. In fact, mamaya makikita natin di lang strategy, may hierarchy. Nag-iisip to. Nagpaplano ang kaaway. So the devil is a shrewd enemy. Ito susunod-sunod rin. Anong gagawin? Titignan niya, Matthew chapter 4. Titignan niya kung saan ka mahina. Si Jesus Christ, nung mahina siya, anong inoffer sa kanya? Pagkain, yung kahinaan niya. Nakuha natin? May method siya. Titignan niya, saan ba weak tong taong ito? Nakuha mo? Kapatid, kapag hindi niya nakuha si Jesus Christ nung sa una, pinangalawa pa. May method, may kapamaraanan. Itong demonyo. May paraan siya para makuha. Kila Adan at Eva, di ba? Ganyan. Ito, magkukos ng doubt. Totoo ba? Totoo ba? Kaya the moment na naniwala ka sa salita ng tao na hindi sinasamahan ng Panginoon, the moment na pakinggan mo ang isang kasinungalingan, kahit saan, nagbabasa ka ng newspaper, nagbabasa ka ng mga post sa Facebook, tapos hindi naman sang-ayon sa salita ng Diyos, napansin mo na aapektuhan ka ng isang kasinungalingan? Ganyan ang kaaway, may method yan. Mamaya naiinis ka na o mamaya nadidisappoint ka na. Mamaya ganito yung nangyayari sa'yo. Why? The enemy is shrewd. May method. Hindi basta-basta yung kaaway na yan. Pangalawa, hindi lang shrewd ang enemy. Ibig sabihin may scheme. Gagamitin lahat ng demonyo ang kapamaraanan. Kaya hindi porket nakapanalo ka na ngayon, magluluwag ka na. Dapat lalo ka nagbabantay, nananalangin, sumasamba, nagpe-pray. Dapat hindi ka humihinto nun. Bakit? May method yung kaaway. Di ba napansin mo sa pagkuklose ng deal? Hindi porket nag-know yung prospect mo ay know na yan bukas. May method eh. May kapamaraanan, paano mo siya mapapayes? May kapamaraanan, hindi porket nag-know siya ngayon, no lagi. Malinaw yan sa kaaway. Hindi porket ang lakas mo ngayon, malakas ka bukas. Kaya dapat kilala mo kaaway. Pinag-usapan na natin yan, dudurugin ka yan at kakainin ka yan ng buhay. The devil is a shrewd enemy. Pangalawa, in verse 12, the devil is a spiritual enemy. Ganda nito kapatid, listen to this. The devil, hindi lang siya shrewd enemy, siya rin ay spiritual enemy. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of this heavenly realm. In the heavenly realm, sabi dito. So the devil is a spiritual enemy. Why? Sabi dito, hindi daw, ibig sabihin, ang kalaban natin, hindi flesh and blood. Malinaw. Hindi siya flesh and blood. Hindi talaga siya tao. Maybe may dinidemonyo siya. Pag-usapan na natin, may sinasapian. Pwede kang sinapian niya yung mga hindi mananampalataya. At pwede naman may dinidemonyo, ini-impluwensyahan ng mga mananampalataya. But in reality, the devil is spiritual enemy. So dapat ang pagdidil mo sa kanya, spiritual din, hindi lang physical. Okay? Hindi lang basta dinidil mo siya ng physical na kapamaraanan. Hindi basta-basta, kapatid. Ito'y spiritual na laban. Kaya nga, siguro, gusto ko rin malaman ng bawat isang mga nangangaral ng salita ng Diyos, nagtuturo ng salita ng Diyos. Alam niyo, madalas naririnig ko, lalo na pagdating sa depression, lalo na pagdating sa, don't spiritualize. Anong don't spiritualize? Ba't hindi ko spiritualize? Spiritual battle to. Hindi kasi sabi ng doktor sabi kasi ng medicine sabi kasi ng science, sabi ng medicine, may earthly battle na naman. Sabi kasi ng ganito earthly battle na naman. Tandaan po natin, ang true science, hindi nagko-contradict yan sa salita ng Diyos. Pero kapag mere science lang yan, tama, kapatid, updated yan, tama, advanced yan. Pero may mag-a-advance pa ba sa scripture? Tinuruan ka na nga ng scripture ng advance, babalik ka na naman sa dati, sa mga bagong sinabi ng science ngayon. Don't spiritualize, huwag mo spiritualize, ano ka? Ba't hindi ko i-spiritualize ito? Our battle is not against flesh and blood. Kapatid,
Huwag ka masyado na ikipaglaban sa pangkaraniwang laban. Kapag ganyan ang ginawa ni Lord, kailangan niya pa na maraming, although ginagamit ng Panginoon ng mga doktor, pero pag ginawa yan ni Lord, di siya makakapagpagaling na marami. Walang lalaya ng marami. Process mo ng mga 3 taon. Process mo ng 4 na taon. Process ng 3 taon. 3.5 years lang si Jesus Christ. Ulitin ko, mas advanced na nga yung scripture kaysa sa science. Meron ka ng gamit Binigyan na tayo ni Lord ng mas mabilis na kapamaraanan. Paano i-deal ito? Ikaw naman babalik ka, lalaban ka lang sa physical battle? No way! Spiritual battle siya. Remember, too often, we are guilty of fighting the wrong foe. We are guilty of fighting the wrong battle. We need to remember that our fight is a spiritual battle. Our battle is with an unseen enemy of spiritual enemies na kung saan nililid ito ng demonyo. So the key to defeating the devil is understanding how he works. Tingnan nyo maigi. Sinabi ko kanina na ang demonyo, kapatid, ay hindi lang siya, alam mo yun, hindi lang may strategy. Siya rin ay may hierarchy. For our struggle is not against flesh and blood. So spiritual. Sinabi natin, but against the rulers, against authorities, against the powers of this dark world, against the spiritual forces of the evil in the heavenly realms. Tignan nyo maigi ito. Spiritual to hindi physical kasi hindi daw flesh and blood. Rulers, authorities, powers of this dark world, spiritual forces of evil in the heavenly realms. Sinabi natin ang demonyo territorial. Pangalawa, ito ay may hierarchy. Ibig sabihin, organized ang kaaway. Hindi basta-basta lumalaban yan. Kaya spiritual enemy yan, kapatid. So dapat ang laban mo spiritual din. Nakuha po natin yung nature ng kaaway. May method siya na ginagamit. Pangalawa, spiritual yung battle. Huwag mo lang dadaanin sa physical. Huwag puro physical ang labanan. Kaya minsan siguro masasabi nila, you're too spiritual, mas mabuti na. Dahil ibig sabihin ng spirituality, it is your connectedness with God. Mas nakikita mo yung move ng kaaway at higit sa mas nakikita mo yung move ng Panginoon. Tandaan natin, the devil is a spiritual enemy. He's also a shrewd enemy. Yan yung nature ng kaaway. So how to win the war? First, unleash your energy. Kuha ka ng energy galing kay Lord. Pangalawa, understand your enemy. Ang gagawin yan, lagi kang slander, i-accuse. Kasi pangalan niya accuser Kasi ganyan kasi ganyan. Hanggang sa hindi ka na makamove on. Hanggang sa alam mo, yung sakit mo, babyhin mo yan. Alam mo, ganyan gawin mo. Sabihin mo, aminin mo na mahina ka talaga. Dapat ganyan talaga. Hindi mo talaga kaya. Napansin mo, pati mga pulpit ngayon, ginagamit ng kaaway na lumaban lamang sa physical na laban. Kaya tumatagal ang laban. Kasi minsan binibaby natin, hindi ko man lagi sinasabing madali. Pero sinasabi ko, wag puro physical ang labanan because this is a spiritual battle. This is a spiritual battle. Napakalakas ng kaaway. Pero hindi ko sabing siyang pinakamalakas. Pero malakas ang kaaway. May ayos ang kaaway. Rulers, authorities, powers of this dark world, spiritual forces of the evil in the heavenly realms, may hierarchy. Hindi mo man kayanin yung private niya, may susunod. May susunod. So how to win the war? Unleash your energy. May lakas ka kaya mo. Huwag kang lalaban na mahina ka. Pangalawa, huwag kang lalaban na hindi mo kilala, kaaway mo. Baka mapatay mo yung kakampi mo. Ulitin ko. Dapat kilala mo ang kaaway mo, baka mapatay mo yung tunay mong kakampi. Hindi porket kinokorek ka, kaaway mo. Karamihan doon kakampi mo. Kasi ayaw niyang sumadsad ka. Ayaw niyang masira buhay mo. Ayaw niyang mawasak yung future mo. Baka layuan mo yung tunay mong kakampi. Baka layuan mo, kapatid, yung nag-aayos ng buhay mo. So habang buhay ka na nadidemonyo niyan. Habang buhay ka ng paglalaruan ng kaaway niyan ngayon. You have to understand your enemy. And then lastly, in verses 13 and 14, and following hanggang 18, because of that, take all the help of that God gives. Like it is your armor. Sa easy to read version ito Then, when the bad time comes, you will be able to stand strongly. You will not fall. After you have finished everything, you will still be standing strongly in your place. Pwede pala ng laban ka, no? Pero nakatindig ka pa rin. Pwede.
Ano daw gagawin natin? Ano daw gagawin natin? Number 1, unleash your energy. Second, understand your enemy. And then lastly, use your equipment. Use your equipment, verses 13 hanggang 18. Ganda na ito. Now, there are 2 kinds of equipment. May 2 uri ng equipment na dapat malaman ng isang mananampalataya. Huwag kang lalaban, makinig maigi, huwag kang lalaban ng, kasi pwede kang malakas eh. Ang lakas mo nga. Nakapag-exercise ako, wow, may vitamins ako. Kaya lang, binaril ka. Tapos kaagad, aanhin mo yung lakas mo. Wala ka namang equipment. Hindi ka equip. So there are 2 kinds of equipment in this passage na kung saan malakas ka na. Kilala mo kaaway mo. Paano ka mananalo kung gera yan? Tapos, hindi, basta malakas ako. Ano yung agimat? Ay, basta-basta agimat. Hindi. Kailangan may equipment ka. First equipment is the equipment for defense. Equipment for defense, verses 14 hanggang 17. Etong equipment for defense na ito, para maging effective tayo sa battle, at mapanalo natin ito, kinakailangan protektado muna ang sarili mo. Why? May atake ang kaaway. Dapat marunong kang dumepensa. Okay? Bakit kinakailangan mo dumepensa? Para hindi maka-atake, para hindi makapag-penetrate yung kaaway, para hindi ka matambakan, tamaan ng tamaan. First, na equipment for defense, itong belt of truth, verse 14. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist. So kinakailangan may belt of truth ka. I want you to imagine this. Habang pinag-uusapan natin ngayon, huwag kang haharap sa kaaway nang malakas ka lang. Huwag kang haharap sa kaaway na kilala mo lang yung kaaway. So dapat meron kang equipment, dapat equip ka. Dapat may armor of God ka. Ngayon yung armor of God na ito, ibinibigay sa atin ng Panginoon para isuot natin. Una, itong equipment for defense, itong belt of truth na ito, or girdle of truth na sinasabi dito. Tandaan natin itong katotohanan na ito, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Because the Word of God, kapatid, can free you from your bondage. Then you will know the truth, and the truth will, what? Set you free. So ang salita ng Diyos, kapatid, nakakapagbigay ng kalayaan sa'yo. So dapat, suot-suot mo yan, nakabelt sa'yo yan. Belt of truth buckled around your waist. Huwag kang lumaban nang punong-puno ka ng kasinungalingan. Lumaban ka na dala mo yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi yun ang panlaban mo sa Kanya. Okay? Make it sure, nakabelt sa'yo yung truth na yan. Dapat may panlaban ka salita. Pangalawa, nakalagay dito is, sabi dito, that will be like a metal, always do what is right, verse 14b. That will be like a metal shirt that you wear to keep your body safe. Pangalawa is the breastplate of righteousness. Belt of truth, tapos breastplate of righteousness. Ano ba itong breastplate of righteousness na ito? It refers to the body armor, na kung saan ito ay sinusuot to protect the vital part of your body. Para maprotektahan yung vital part ng body mo, specifically, the heart. Para maprotektahan yung puso mo. Kaya importante yung breastplate of righteousness. Importante yung pusong yan na napoprotektahan. Always protect your heart. Kasi dadayain ka ng emosyon mo. Ang dami mong magagawa na hindi mo naman dapat gawin because of wrong emotion. So kinakailangan ng emotion na ito, nirurule ng Word of God, nirurule ni Lord. Kaya kailangan mo ng breastplate of righteousness. At ito nang papaalala sa atin that we must live in righteous life. Kapag meron kang ganito, hindi ka lagi, nagkakamali tayo, pero hindi ka lumulublob doon habang buhay. Hindi mo pinatatagal ang paglublob doon. Talagang nare-realize mo, mali itong ginawa ko, Lord, cleanse me, forgive me, change me, God. Kasi lalaban ka, aakusahan ka ng kaaway, mamaya hindi na accusation yun, totoo na. Bakit ka pa aakusahan ng kaaway, totoo naman pala, di tirahin ka na niya agad. Kaya pag accusation, kasi nungalingan yun. Ina-accuse ka lang eh. Pero kapag totoo na, wala na, hindi ka na, kasi ganyan ka, didiretsahin ka na niya, laglag ka na. So, importante itong breastplate of righteousness na ito. Bantayan mo, kapatid, puso mo. Make it sure, bago ka nagde-decide, protected itong pusong ito. Para nang sa gayon, tama ang pagtibok nito. Tama ang desisyon na gagawin na ito. In verse 15, pangatlo, be prepared to tell people the good news
about peace with God. That will be like shoes on your feet. Pangatlo is the gospel of peace or the shoes of the gospel. Itong gospel of peace na ito, napansin nyo, napaka-strange naman na nakikipaglaban ka na nakapaa ka. Napaka-strange. Bakit? Okay sana kung kung nasa Boracay ka. Okay sana kung nasa Amanpulo ka. Nakuha natin kapatid, yung kaaway nung panahon na yun, naglalagay yan ng mga tinik. Naglalagay yan para masugat yung kaaway. Kung maaari ngayon, pangkaraniwan na nasuot-suot, mabubutas eh. Napansin mo, kapag nasugatan yung paa mo, makakalakad ka pa ba? Kaya maraming hindi makalakad, makausad, sugatan ang paa. Hindi makausad eh. So you need the gospel of peace. Para nang sa gayon, nakakalakad ka, kahit maraming mga tinik na inilagay, kahit maraming mga balakid na inilagay ang kaaway, nakakalakad ka. Of course, the gospel of peace, kinakailangan ma-preach ito sa mga tao. Kinakailangan maidala ito sa mga tao. Ang maganda ngayon, tutuloy-tuloy ka kahit na may mga barikada ang kaaway. Kahit na may mga tinik-tinik ang kaaway, tutuloy ka. Why? May gospel of peace. Ito'y nagbibigay ng kapayapaan. Siyempre, una sa'yo at pangalawa sa mga makakarinig nito. Gospel of peace or the shoes of the gospel. Suot-suot mo ba ito? Itong yung peace kasi good news ng ating Panginoon. Di ba yung gospel? Good news ng ating Panginoon. Makakalakad ka ngayon kasi alam mo yung good news eh. Sa kabila ng mga bad news. Susunod is the shield of faith. Verse 16. As well as all that, have faith to trust God. That will be like a shield that you hold in front of you. It will stop the devil from hurting you with his arrows that burn with fire. Yung arrow dati, may apoy yun, no? Pag natama, kinakailangan may shield of faith ka. Okay, kasi hindi sapat yung breastplate of righteousness eh. Kasi minsan gagamit ang kaaway ng mas malakas na kagamitan niya para tumama sa'yo. May bantay na yung puso mo. May shield of faith ka na. May shield of faith ka pa. Why? Because our shield of faith guards us against one of the Satan's deadliest weapons. Alam niyo yung isa sa mga deadliest weapon ng kaaway? Doubt. Kaya kinakailangan ng faith. Kahit na malakas ka pa, pag nagda-doubt ka sa kapangyarihan ng Diyos at sa kakayahan mo na ibinigay ng Panginoon, susuko ka rin. Lalo na't nakikita mo malakas ang kaaway at mukhang mas malakas pa siya sa'yo. So kinakailangan may shield ka dyan sa mga doubt na yan. Totoo ba? Ganyan pa naman ang kaaway. Totoo ba? Ang tagal mo na nagpipray niya na. Totoo ba? May maganda pang mangyayari sa buhay mo? Totoo ba? Totoo ba? Hanggang sa niwala, ay ang doubt na yan, lalagyan niya ng crack. Yung pag-iisip mo, yung faith mo. Okay? Lalagyan niya. So, importante na ikaw ay nananampalataya. Because your faith will usher you to your victory. Your faith will usher you to the future, to your future victory, to your miracle. Napaka-importante ng faith kasi susugod ka. Kahit na malakas ang kaaway, knowing na alam mo, mukha lang malakas ito, pero naniniwala ako, kaya ko ito sa pangalan ni Jesus. Susunod, in verse 17, remember that God saved you from your sins. That will be like a strong hat that keeps your head safe, the helmet of salvation. Importante itong helmet of salvation na ito. Why? Kung meron mang isa sa mga unang tatamaan ng kaaway, kung hindi yung puso mo, ano yon? Yung isip mo. Kaya kinakailangan ng mga soldiers dati ng helmet of salvation. Why? Nakikita nila, baka hindi tumagos dito eh. Eh yung isip mo pa naman makapangyarihan yan. Helmet of salvation. Sasabihin ng kaaway, nako, wala ka. Nako, hindi ka na save. Nako, wala ka na. Nagkamali ka eh, hindi ka na save. Ay, pagkampihan ka na lang sa akin kasi galit na sa'yo si Lord eh. Galit na sa'yo si Lord, wala na. Wala nang kapatawaran yung kasalanan mo. Blasphemy ng Holy Spirit ang ginawa mo. Hindi ka na patatawarin ni Lord. Kaya maraming mga tao, mali yung unawa sa salita ng Diyos eh. Blasphemy daw. Kasi gumawa daw sila ng kasalanan di mapapatawad. Alam niyo ba kasalanan di mapapatawad kung ano? Unbelief. The moment na hindi ka na naniniwala, syempre, paano ka papatawarin eh, hindi ka naman naniniwala? Wala na, hindi na ako mahal ni Lord. Hindi na ako ganito. You need the helmet of salvation. You must always protect your mind. Kinakailangan, pinoprotektahan mo tong isip na ito kasi makinig ka maigi, babaliwin ka ng kaaway. Ito pa matindi, gagawin kang hangal ng kaaway. Alam mo kapatid,
mag-ingat ka maigi. Bakit? Ang kasalanan nakakabobo. The moment na lumublob ka sa kasalanan, tatanggalin yan lahat ng natutunan mo. Itutuloy-tuloy mo yung mga bagay na kung saan di mo naman dapat ginagawa. Kung ano-ano nang sasabihin sa'yo ng kaaway. Napansin mo kahit tinuro sa'yo ng magulang mo, kahit ano narinig mo sa preaching, the moment na manguna yung flesh mo, susuong ka dyan. Kaya you need the helmet of salvation. Kinakailangan na poprotektahan itong isip na ito, kapatid, na matindi ang grace ng Panginoon sa'yo. Matindi ang kaligtasan na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Hindi ka bagay sa impyerno, panlangit ka, kapatid. You need the helmet of salvation. Yan yung equipment for defense. Pero pangalawang equipment na pinapasuot sa atin ni Dios, hindi puro depensa. Second is the equipment for offense. In verses 17 hanggang 18, dalawang bagay ito. Huwag ka puro depensa, tama, kasi matindi yung atake ng kaaway pero walang nanalo na puro depensa. But you need defense. Kinakailangan mo ng depensa. Equipment for offense. Number 1. Sa verse 17, it is the sword of the Spirit. Habang ikaw ay protektado, kinakailangan, di ba sabi ko, hindi ka lalaban for the sake of lumaban. Lalaban ka para manalo. So wag ka lang laban ng laban. Kinakailangan na papatumba mo ang kaaway. Number 1 na gamit mo for offense is the sword of the Spirit. Sabi dito sa verse 17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Napakalinaw nito yung sword of the Spirit na ito. Ito yung salita ng Diyos. So sa bawat atake sa iyo ng kaaway, dapat katulad ka ni Jesus. Ibig sabihin, dapat may it is written ka. Ito natutuhan ko sa ministry. Never ako magdidesisyon ng kung ano-ano kapag wala akong it is written. Conviction ko, nararamdaman ko, kapatid, tigilan mo yan. Paglalaroan ka ng kaaway. Make it sure may it is written ka. Para nang sa gayon, sino man ang bumato sa'yo, ano man ang gawin, may tinitindigan kang pundasyon ng salita ng Diyos. Sa pagdidesisyon mo sa organization, sa ministry, sa lahat ng bagay, kapatid, sa pagmamahal, sa pagdidisiplina, dapat may it is written ka para panalo ka. Ibig sabihin, kakampi mo si Lord. Dito. Ang maganda lang dito, makinig kang maigi dito, kapatid. Ito daw, sword of the Spirit, which is the word of God. Okay, type the word nga ngayon. Come on. Type mo yung word na word. Primarily, yung Greek word for word is logos. Ibig sabihin, ito yung totality ng word of God. Primarily, logos ang word. However, hindi logos ang ginamit dito. Ang ginamit ditong word ay rema. Ang ibig sabihin, while logos refers to the entire armory of the Bible, logos, ayan, lahat ng armory, lahat ng gamit mo. Makinig kang maigi dito, kapatid. I don't want you to miss this one. Yung logos, ito yung whole armory ng Bible. Nandiyan na, Genesis hanggang Revelation. Ang rema refers to just the right sword for the battle. Right sword. It is the spoken word. Ito yung gamitin mo. Ito yung gamitin mo. Ito yung gagamitin mo. Nakuha natin? Dapat may rema ka. May right, tamang gamit ka pagdating sa laban. Okay. Napansin mo si Jesus Christ in Matthew chapter 4 verses 1 hanggang 11? O ginamit niya, atake sa kanya ng kaaway, gutom siya, pambihira, ito, Deuteronomy sa'yo. Susunod, ito, Book of Psalms sa'yo. Dapat may katapat ka. Hindi lahat, kapatid, ng Word of God, binabato mo sa bawat sitwasyon. May rema ka dapat, may specific na armor, may specific na weapon ka sa specific na laban. Hindi pare-pareho kalaban mo. Sabi ko may hierarchy, may ruler, may authorities, may powers of darkness na tinatawag. Dapat may rema ka. R-H-E-M-A. Dapat may rema ka. Type mo dyan, dapat may rema ka. Yung logos kabuuan, pero pupulot ka doon, specific, ganito. May magandang plano sa akin ng Panginoon. Eto, mahal ako ng Panginoon. Eto, hindi porket dinidisiplina ako, hindi na ako mahal ng Panginoon. Ibig sabihin, mahal niya ako, ayaw niya ako mapariwara. May specific na rema ka. May specific kang gamit. Pangalawa,
Una is the sword of the Spirit. Ito yung specific word of God for specific battle or specific na kung saan kinakaharap mo ngayon. Pangalawa naman, verse 18, pray in the Spirit. So number 1, sword of the Spirit. Pangalawa, pray in the Spirit. Pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayer requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Pray in the Spirit? Hindi ko na po ma-exegete ito na napakatindi. Pero don't worry, na-exegete ko na to, kaya yung resulta na sasabihin ko. Okay, ano ba tong praying in the Spirit na ito? Praying in the Spirit is mentioned 3 times in the Scripture. Actually, 2 times to be precise. Why? Kasi yung 1 Corinthians chapter 14, verse 15, pray with my spirit. Hindi siya Holy Spirit. Saka pray with. Okay, so ekis ko na muna yon. 2 times. Number 1, etong sa Ephesians 6:18, etong text natin. Pangalawa, yung Jude 20. Pray in the Spirit. Tapos yun sa Jude 20, pray in the Holy Spirit. Okay? Ang ibig sabihin ng pray in, pagdating sa Greek, ang ibig sabihin nito, may iba't ibang ibig sabihin, pero makukuha natin by means of, with the help of, in the sphere of, in connection to. Ibig sabihin, praying in the Spirit means to the Spirit's leading. Ang pananalangin pala, praying in the Spirit, ay sa leading ni Lord. Ibig sabihin na sa sphere. Ibig sabihin, it is praying for the things that the Spirit leads us to pray for. Within the sphere, listen, within the sphere of God's will. Teka lang, hindi po ito speaking in tongues katulad ng sinabi ng maraming interpreter. Hindi siya speaking in tongues. So, naniniwala tayo sa speaking in tongues, huwag mo lang gagamitin to. Kasi hindi siya pang speaking in tongues. Pray in the Spirit, kasi sinabi dito, tignan nyo, balik ako sa Ephesians, on all occasions. Pray in the, pag sinabi, kapag ang akala natin speaking in tongues ito, on all occasions, lahat ng prayer mo speaking in tongues. Hindi ka naintindihan. On all occasions, therefore, hindi siya speaking in tongues. Ang ibig sabihin ito, manalangin ka sa pangunguna ng Holy Spirit na nasa sphere ng salita ng Diyos. So, huwag ka mananalangin na kung saan, hindi naman sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. So, ang praying in the Spirit pala, nananalangin ka na nakapasok ka sa kalooban ng Panginoon because the Word of God is the will of God. So, every time na ipinapanalangin mo ang katotohanan, kapatid, sinasamahan ka ng Panginoon. So, dapat marunong tayong mag-communicate sa order ng ano natin, kumbaga ng commander natin. Kung ano yung order ng commander, dapat yun yung pinakikinggan mo at yun ang ginagawa mo. Nasa advantage mo yun. Why? Pag si Lord na nagsabi sa'yo, tiyak, panalo ka. Tiyak, panalo ka. So how to win the war? Number 1, unleash your energy. Number 2, understand your enemy. And then number 3, use your equipment. So kung malaman mo, kapatid, may kapangyarihan ka. Huwag kang lalayo kay Lord. Huwag kang puro kingdom ministry nang wala ka, kapatid, ministry sa king. Mauubusan ka lang. Bago ka lumaban, huwag kang lalaban ng mahina ka. Make it sure, kapatid, may intimacy with God ka. Unleash your energy. Bawal sa Kristiyano ang mahina. Oo, mahina ka, kaya nga kumuha ka ng lakas mo lagi kay Lord. Pangalawa, understand your enemy. Shrewd yan. May plano yan. Kung ang Diyos may plano sa'yo, ang kaaway may plano din sa'yo. May atake ang kaaway na kung saan baka mamiss mo, kapatid. Kala mo hindi siya kumikilos. And then use your equipment. May equipment kang pandepensa at may equipment kang pang-opensa. Dalawa ang gagamitin mo. Dalawa ang gagamitin mo. So dalangin ko, kapatid, starting today, nawa sa ilang linggo nating series na ito, kinausap ka ng Panginoon. Ewan ko na lang kung hindi ka pa maging matibay. Hindi ko sinabing hindi masusugatan dahil ang soldier, kapatid, nasusugatan din. Ang soldier, kapatid, nanghihina din. Pero ang tunay na soldier ni Kristo, hindi matatalo kahit kailan. Hindi matatalo. Unleash your energy, understand your enemy, and use your equipment. I will end with this. Balik ako dun sa una. Verse 10. In conclusion, be strong in the Lord, be empowered through your union with Him. Draw your strength from Him. The strength which His boundless might provides. In conclusion, be strong in the Lord through your union with Him.
Kailan nagiging malakas ang isang tao? Tanda mo kapatid, maigi, as we end this. Nagiging malakas ka lamang the moment na pumasok ka sa pakikipagrelasyon kay Lord. Dapat malinaw sa isang mananampalataya na naging malakas ka dahil may karelasyon ka. In fact, ang nagpapalakas sa isang tao at nagpapahina, malaki ang kinalaman ng relasyon. Kaya sumadsad si Solomon, malaki ang kinalaman ng relationship. Kaya nanalo ang mga apostol dahil sa relasyon nila kay Lord. Bantayan mo ang relasyon mo because it can make or break you. Yan, kapatid, ang magpapataas, magpapaangat, o magpapabagsak sa'yo. In conclusion, be strong in the Lord. Ibig sabihin, be empowered through your union with Him. Huwag mong pabayaan, kapatid, ang relationship mo kay Lord. Naligtas ka because of your relationship. Lalakas ka at magnanalo ka because of your relationship din sa Panginoon. Naligtas tayo not because of religion, but because of relationship. Sabi ng Bible in John 1:12, yet to those who received Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Kapatid, ang Christian life, ang pagiging ligtas, ang salvation, ay hindi religion. Ito ay relationship. Gusto mo ba, kapatid, may pagrelasyon yan kay Lord? Gusto mo, kapatid, magkaroon ng salvation? Starting today, pasok ka sa pakikipagrelasyon kay Lord. At para sa mga may relasyon na kay Lord, kapatid, pagtibayin mo yung relasyon na yan. Draw your strength from Him. The strength which is boundless might provides. I want you to close your eyes right now. If anyone who is watching, sinasabi mo, Lord, aminin mo, kapatid, na mahina ka, na hindi mo kaya, maybe meron dito nakikinig ngayong kapatid, naniniwala ka, hindi na ikaw yan pinaglalaroan ka na lang Ginagawa kang weak. Ginagawa kang tuta ng kaaway. Pinaglalaroan ka. Tupa kay Lord pero tuta sa kaaway Pinapasunod ka na lang ng kaaway sa kagustuhan niya. Sinasabi mo, parang di ko makontrol ang sarili ko. Baka nai-influensyan ka. Or maybe kinokontrol ka ng kaaway. Teknik, kapatid, palitan mo. Yan naging influensya sa'yo. Palitan mo yung relasyon na yan, makipagrelasyon ka kay Lord at makipag-break ka sa mundo at sa kaaway. Who among you here today, sinasabi mo, I need you, Lord. Take hold of my life. I don't want to be weak anymore. Gusto ko maging malakas sa iyo, Lord, galing, hindi sa kung anuman. So if you want Jesus today, if you want personal union with Christ, lapit ka kay Lord. Tutulungan kita sa panalangin, but make it your personal prayer. Because I believe that today, your life will never be the same again. Because of Jesus. Tell to Jesus right now, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my only Savior. but I believe that you are my only Savior. Starting today, Starting with be my Savior, be my Savior, be my Lord, be my Lord, be my King, be my King, and be my God. be my God. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. amen. Kung ikaw man, kapatid, ay lumapit kay Lord, John 1:12, kung tinanggap mo daw siya, nanampalataya ka siya, Kanya, hindi ka nagkaroon ng relihiyon lang. Nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Doon ka humugot ng lakas. Doon ka kumuha ng lakas sa panahon na hindi mo kaya, sa panahon na nangihina ka. And I believe meron dito ngayon, kapatid, gusto mo ng specific, makinig ka maigi, gusto mo ng specific na weapon galing kay Lord kasi may specific battle ka. Meron dito may karamdaman ka. Meron dito, kapatid, may battle ka financially. Meron dito, kapatid, may battle ka relationally. Meron dito, kapatid, may battle ka emotionally or mentally. Huwag mong lalabanan lang sa physical level. Right now, in the name of Jesus, I speak, God, for Rema word for each and every person, each and every believer na nakikinig ngayong araw na ito. Bibigyan mo siya ng wisdom, Lord, specific na armor,
Specific, Lord, na sword. Galing sa'yo, Panginoon, ngayong araw na ito, Lord. Kumikilos ang kapangyarihan ng Panginoon ngayong araw na ito. Meron dito may karamdaman. The Lord is healing you right now. The Bible said, that's by His wounds we are healed. Because of the wound of Jesus, we are saved. And because of the wound of Jesus, may kagalingan sa atin. Ngayong oras na ito, be healed. In the name of Jesus, I speak for healing. Maniwala ka. Maniwala ka. Ngayon oras na ito, may nananampalataya na pinagaling na siya ng Panginoon. Meron dito nananampalataya, kapatid, na kumikilos si Lord dyan sa finances mo. In the name of Jesus, I rebuke poverty right now. Lord, I speak for your provision, Lord. Instead na matakot siya, bibigyan mo siya ng kapayapaan ngayong oras na ito, Lord. Meron dito may problema siya sa relationship. Lord, I pray, God, kumilos ka po, Panginoon, sa kanyang relationship. Magbigay ka po ng kapayapaan sa kanyang puso, sa kanyang buhay, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yung pamilya na winawasak ng demonyo ngayong oras na ito, winawasak namin itong spirito na ito, na kung saan magwawasak sa relationship, umawasak sa pamilya, in the name of Jesus. Let Jesus be the Lord of your family. Let Jesus be the Lord of your relationship now, in the name of Jesus. Marami pong salamat, Panginoon, sa bawat isa na nakakapakinig ngayong oras na ito. Lord, I pray for peace which transcends all understanding. Father, in the name of Jesus, I pray for your power, God. I pray for your peace in the name of Jesus. Ngayong oras na ito, kapatid, tanggapin mo ang kagalingan, tanggapin mo ang kalakasan, tanggapin mo ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Come on, just talk to Jesus. Just talk to the Lord right now. Oo, mahina ka, kapatid, pero may malalapitan ka. Come on, ngayong oras na ito, maliwanag sa'yo, mahina ka, kuha ng lakas kay Lord. Kuha ka ng specific na sword. Specific word. The Lord is talking to someone right now. The Lord is healing someone. The Lord is touching someone's mind. May pinapagaling na isip. May pinapagaling na puso si Lord. Lapit kay Lord. Lord, I pray, God, kapayapaan sa bawat naguguluhan, kalakasan sa bawat nangihina. Provision, Lord, sa bawat may kangangailangan. Lord, I pray for faith, for every faithless or hopeless right now. In the name of Jesus, bangon, ahon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Laya. Lord, I rebuke every demonic stronghold right now. Lumaya ka sa pangalan ni Jesus. My strength. Come on, just worship the Lord today. Come on, everybody. Every believer right now, just worship God. Lift up the name of Jesus, declare it. You are my strength, Lord. Kapatid, mag-igib ka na ng kalakasan. Mag-recharge ka kay Lord ngayong oras na ito. I can sense in my heart, may pinapalaya, may pinapalakas sa Panginoon. Come on, for the last time. Oh, the Lord is strengthening you. The Lord is healing you. The Lord is giving you freedom. The Lord is giving you peace. My shelter. Strong tower. My very present help. My very present. For the last time, come on, I want you to declare it right now. Ayan na ang tulong ng Panginoon. Dumadating ang tulong ng Panginoon. My very present help.
Father, in the name of Jesus, I declare na ang bawat isa, we believe, Lord, ay pinalalaya mo, binibigyan mo ng kapayapaan. We believe, Lord, na mas malakas na kami kaysa kahapon. Mas matagumpay na kaysa dati. Salamat po, Panginoon, dahil mas nakilala ka namin, Panginoon, at nalaman namin sino ang kahaway, Panginoon. Starting today, mag-grow po kami sa iyo, Panginoon. Salamat po sa kagalingan, salamat sa kapayapaan. Salamat, Panginoon, sa miracle na binibigay mo sa bawat tahanan. Salamat po. Marapat lamang, Panginoon, ang katagumpayan. Lord, wala na kaming iyayabang ngayon. Wala na. Kasi kaya lang naman kami nanalo at nakakabangon because of you, Lord. Kaya sa iyo po ang pinakamataas naming pasasalamat, papuri at pagsamba. Sa Diyos na nagpapalaya, sa Diyos na nagpapala, sa Diyos na nagbibigay ng kapayapaan, sa Diyos na nagbibigay ng kaligtasan, sa Kanyang pinakamataas na papuri at pagsamba, sa pangalan ni Jesus, lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Come on, lahat na naniniwala, type the word Amen like right now. Come on, declare mo, Amen, Amen, Amen. Hello everyone, this is Miriam Kiambao Roberto. I'd like to invite you to join us on November 30 at the Women's Empowerment Webinar 2020 with the theme Girl Power. This is being hosted by the amazing Hope Christian Church International, and they aim to empower all women in all aspects of their lives. So I hope to see you on November 30, 2020. That's from 4 p.m. to 7 p.m. via Zoom and Facebook Live. If you want to register, just follow the registration steps at the Amazing Hope Facebook page. So I'll see you then, November 30, 4 to 7 p.m. Bye! Amen. Praise God. Be excited po para sa ating mga kababaihan, sa lahat po nandito sa oras na ito. Women's Conference na po. And be excited. Huwag ka na magpapahuli. At alam nyo po na malaki ang gagawin po ng Panginoon sa conference na ito. Marami siyang i-revive, marami siyang i-restore, marami siyang ibabangon ng mga kababaihan sa araw na ito. Kaya po kung hindi ka pa nakakapag-register, mag-register ka na po kasi last day na po ngayong araw na ito. Amen po ba? Praise God. At grabe po yung word ni Lord kanina. Sa oras na ito, grabe yung word ni God kanina sa atin. Lagi po nating tatandaan, ang pinakaayaw ng demonyo na mangyari sa buhay mo ay ang kalooban ng Diyos. Kaya wag kang aalis sa Diyos, wag kang lalayo sa ating Panginoon, kumapit ka sa kanyang salita. Always remember this, God is with you always. At the Bible said, if God is for us, who can be against us? Kaya wag na wag kang lalayo at wag kang maniniwala sa ating sa salita ng demonyo. At sa lahat po ng first timer sa oras pong ito, wini-welcome po namin kayo at malaking kagalakan po sa aming sa oras na ito sa aming lahat na kayo po ay makasama. Just type nyo kung kayo po ang mga first timer dahil po may magme-message pong mga leaders na magpa-follow up po sa bawat isa at patuloy po namin kayong ini-invite sa ating mga gawain every week. Meron po tayong gawain every Sunday at 10 a.m. at 5 p.m. po. Kung di po kayo pwede ng 10 a.m., meron po tayong 5 p.m. At tuwing Wednesday naman po, meron po tayong Young Professional Service ng 9 p.m. At meron din po tayong every Friday Prayer Works. Sa mga gusto pong manalangin at idulog sa Panginoon ang kanilang mga dalangin, prayer works po natin at 9 p.m. At Saturday, 2 p.m. Youth Jam at 5 p.m. Kids Church service po natin. At sa bawat gawain po natin, huwag natin kakalimutan i-like, i-share, i-follow. Dahil naniniwala po ako ng online service po natin, umaabot na po sa iba't ibang parte ng bansa, ng mundong ito. At ang daming nakakakilala at maniwala ka, ang online service natin ay kayang kumilos at magbago ng pamilya ng bawat isa. Praise God. Amen po ba? At sa bawat nanonood po ngayong oras na ito, sa mga naghahanap po o sa mga gustong magpagamit ng kanilang buhay sa ating Panginoon, sa kanilang paglilingkod, just type ministry sa ating comment section. Ayan, pwede po kayong mag-type po dyan ng ministry kung kayo po ay may gustong samahan or salihang ministry.
At may magpa-follow up pong mga leaders, yung ating Connect team. Pa-follow up po kayo niyan and just type live. Kung kayo naman po ay gustong sumama sa mga small group or tinatawag nating life group para tayo po ay makapag-fellowship, lumago pa spiritually, just type live. And last po, sa bawat may prayer request, just type pray. Nandyan po ang ating mga prayer warriors para tayo po ay ipanalangin. Praise God po. At tayo po ay magpatuloy sa ating Diyos at sama-samang lumago at magpabago pa sa taon na ito. Let's pray. Sa oras pong ito, tayo po ay manalangin lahat at naniniwala po ako na hindi pa tapos ang ating Panginoon. Father, we thank you. Salamat po Lord sa word mo. Salamat pinakilala mo kung ano ang atake ng kaaway. Salamat Panginoon dahil sa mga sablay ng aming mga buhay, sa bawat dati na ibinabato ng demonyo sa mga kasablayan ng buhay ng bawat isa. Pinapatunayan mo Panginoon na kami ay pinatawad mo at minamahal at muling binabangon Panginoon. Maraming salamat Lord sa pagmamahal mo. Maraming salamat Panginoon dahil hindi mo hinahayaan na ma-defeat ang iyong mga anak na mga kasinungalingan ng demonyo Panginoon. At ibinabalik mo kami sa iyong salita na ikaw ay mapagmahal, mapagpatawad at mapagdisiplinang Diyos. Salamat Panginoon at sa lahat ng nakarinig ng salita ng Diyos sa oras na ito, patuloy Lord na ma-apply po namin ito sa buhay namin. Panginoon, hindi lang namin napakinggan, kundi Lord ma-apply po namin sa oras na ito. And before we end, habang ikaw ay nakikinig, receive this benediction right now. Naniniwala ako na hindi ka lang pinalaya, hindi ka lang pinagaling, hindi ka lang binigyan ng breakthrough ni Lord. Pag-aapawing ka pa niya ng pagpapala at mangyayari sa buhay mo to. And receive this declaration right now. Church, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, lahat ng ito ay nire-receive namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless everyone. See you next Sunday.